Itong mga natuklasan ngayon ng ilan po sa ating mga kababayang treasure hunter na ipinapakitang video ay isa pong katibayan, katunayan na tunay legit ang Yamashita Treasure. Unti-unti nang natutuklasan, nabubuksan ang mga sikreto ng mga Japanese Imperial Army noong Second World War. At isa po itong kanyang video na ipinapakita sa katibayan, katunayan na nakalagay sa Japanese Imperial Army Yamashita Treasure Code, no? Nandyan po ito, nakatatak, ito pong mga sign markers na ito at atin po itong bibigyan ng pinakamalapit nitong meaning, kahulugan. Kaya tutok po kayo, panuorin po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito sapagkat mahalaga po ito para po sa Yamashita Treasure Hunting. Muna yung dako, no? Dili yung dako. Muna yung pinakauna. Siguro na medyo doon na distansya. Oo na maklaro niya dito. Hindi. Sige, liko na. Liko pa po. Malig mo na. Liko na daw na. Nagilisod kay ko ano, no? Gimo gimig tamakanan. Iklaro gyud nga kuan. Kay babuhay pa bus. Umayon kuan. Magandang araw po sa kanilang lahat, maayong adlaw sa inyong tanan dihan sa Kabisayaan o Kamindanawan. Naimbag na aldaw kada kayo amin mga kakabsat tayo na mga Ilocano. May adlaw sa inyong tanan dira sa Bacolod kag Iloilo sa aton mga kauturan ng mga Ilonggo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. No, Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah, tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic na atin pong pag-uusapan ngayon tungkol po ito sa Yamashita Treasure Hunting. At ito nga ay ang video ni Treasure Hunter na kung saan ipinopost sa online. Atin po siyang tutulungan, bibigyan po natin ng analyzation, bibigyan po natin ito ng pinakamalapit nitong meaning mula po sa Yamashita Treasure Code. Pero bago yan tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, bashers, haters sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood po sa aking mga videos. Sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. At bilang suporta na rin po yan sa aking channel. Paki-follow na rin po ang aking Facebook page, no? Yusuf Yamato po. So tayo na naman po ay continue, no? Sa pagbabahagi ng mga kaalaman, kaunting ideas tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. At ang napili natin ngayon pag-uusapan, ito nga po ay ang video ni Katiits na pinopost sa online, no? Credit po sa kanya. So ito po ay isa pong legit Yamashita Treasure sign markers na kung saan ginawa ng mga Japanese Imperial Army noong Second World War bilang palatandaan sa kanilang itinagong kayamanan dito po sa iba't ibang lugar sa kabundukan ng Pilipinas, no? Sa mapapansin natin, ito po ay talagang klarong ginawa ng mga kamay ng tao sa makatwid. Sa madaling salita, ito po ay man-made rocks, no? Mga man-made concrete, no? Na kung saan parang natural. Kapag tiningnan natin, parang mga natures lang ang mga bato na ating makikita na kung saan may nakaukit, no? Mapapansin natin na mahalata natin na ito ay iba sa mga natural. Parang mukha lang natural.
ginaya ng mga Hapon para hindi mapansin, hindi mahalata. Pero ang nakakahalata dito ay ang design, no? Yung mga nakaukit sa bato na mga palatandaan o sign markers na kung saan ito ay tanda ng kayamanan o Yamashita treasure. So ang mga Japanese Imperial Army kasi ay marunong, no? Marunong gumawa ng mga bato, no? Pinag-aralan nila yung mga pagbuo ng mga bato at ginagamitan nila ng chemicals ito. Pinapalambot nila, dinudurog nila ng iba't ibang klaseng mga clay at pinapatigas nila ito gamit ang mga chemicals nilang mga dala-dala. At sa mapapansin nga natin itong mga batong ito na may nakaukit ay may mga disenyo, may mga marker o sign na halatang, no, inukit talaga ng mga kamay, no? Hindi mabubuo ito na gawa lang ng natural. Ito ay talagang gawa ng mga Hapon at tanda nga ito ng kayamanan. So itong mga ganitong klase ay mayroon pong mga kahulugan at atin pong ibabahagi sa ating ka-treasure hunter kung ano ang kahulugan nitong mga nakita niyang sign markers. So nakalagay po ito sa Yamashita Treasure Code, no? May mga kamukha at ating ibibigay ang meaning nito, no? Kahulugan, pinakamalapit na meaning kung ano po ang ibig sabihin ng mga ganitong klaseng sign markers. Ito pong mga nakaukit, no, sa mga bato na kanyang nakita. So mayroon tayong makikitang parang letter C, no, na nakaukit sa bato na malalim, no? Legit kasi halos 1 inch ang nakaukit. So ito ay nagsasabing Yamashita treasure, no? Nasa loob ng tunnel, no? Nasa loob ng tunnel. Yan po ang pinakaunang meaning. Ito po ay ang big treasure na nakatago sa loob ng tunnel. Ano yung nakalagay sa loob ng tunnel? Ayon po sa design, kasi may tuldok sa gitna yung letter C, na kung saan nagsasabing nasa loob ng tunnel, ang tuldok ay parihaba na parang square. Nang ibig sabihin nito, ito po ay bagay na ginto o gold bars, no? Para siyang rectangular na pahaba na parang itinuldok sa gitna ng parang letter C. Yan po ang kahulugan nito. At pangalawa, no? Yun po ang unang kahulugan. Pangalawa niyang meaning ay Yamashita treasure, rock enclosed, no? Rock enclosed treasures na posibleng nasa loob mismo ng batong ito na kung saan nakatatak yung markers na yan ay mayroong itinatagong kayamanan o treasure mismong sa loob ng bato, kasi rock enclosed Yamashita treasures. So pasok, no, sa dalawang sign marker sa Yamashita treasure code itong kanyang ipinapakitang mga marker o sign na kanyang natuklasan na nakaukit sa mga bato. Pero ang pinakamalaking katanungan dito, no, anong klaseng kayamanan ang nasa loob ng bato? Rock enclosed treasures. Ayon sa kanyang design, no, sa disenyo ng bato tungkol po dito sa laman na nasa loob ng bato, ay nagsasabi itong diamonds, no, precious stones, no. Mayroon siyang bilog na mayroong glitters na ilang piraso. So makikita natin yung glitters niya kapag kamalayo, kasi parang puzzle. Kapag lumapit tayo ay posibleng hindi natin mapapansin. So parang bilog siya na may glitterings, no? Parang may sinag o may silahis. Ang mga ganitong klaseng may mga sinag na bilog, karamihan yan ay mga diamonds. Ayon sa Yamashita treasure code, glitterings of mga precious stones, no? Mayroon ding glitterings of gold bars, no? Yung squares na mayroon siyang glitters sa gilid, mayroong mga guhit-guhit. So yun po ay mga gold bars, glitters of gold bars, glitters of precious stones kapag kabilog, o mga diamond shapes, square shapes na may mga glitterings. Yun po yung liwanag o kinang ng isang treasures
na kung saan palatandaan ng mga Japanese Imperial Army. So yun nga, no? Nasa loob ng bato. Object sign din yung guhit na yun na nasa gitna. Mayroon tayong nakikitang mga sign marker sa Yamashita Treasure Code na yung disenyo niya na parang paguhit, no, pahaba, ay nagsasabing object, bagay, siya mismo, siya yan, nasa loob ng bato na yan, siya na yan, yung bato na yan. So ibig sabihin, yung tinataka ng bato na yan, yung bato na yan na kung saan may markers, ay posibleng naglalaman ng mga precious stones. So walang ibang gagawin si treasure hunter kundi basagin yung bato na yan na may mga markers na glitterings of diamonds, object sign, at saka yung sinasabi niyang nakabalot sa loob ng bato o rock enclosed Yamashita treasures na mga precious stones. Posibleng uncut precious stones, posibleng mga diamonds na hindi pa ito naputol o mga precious stones na ibang klase na napakamahal na uri. Yun po ay ayon, no, sa Yamashita Treasure Code na atin pong nakita na binabase natin dito sa mga sign markers na kanyang natagpuan. So doon po tayo humuhugot ng mga meaning, no? Although mayroon tayong kunting analyzation, pero dinadagdag na lang natin yung pananaw natin. Pero karamihan sa ating analyze ay mula po sa Yamashita Treasure Code, no? Hindi po tayo lilihis doon para hindi tayo maliligaw. So yung mga disenyo na guhit-guhit, mga guhit-guhit na nakikita natin ay design po yon, possible ng tunnel, no? Kasi nakadesenyo siya ng letter C, may tuldok na kung saan related sa Yamashita Treasure inside the tunnel, sa loob ng tunnel. At yung guhit na yon, posibleng design o layout ng disenyo nila ng tunnel sa pagtatanil nila sa ilalim, no? Kasi kung creek ang pagbabasihan natin, posible din na mapa ito ng lugar ng sapa o creek sa area. Kapag malayo tayo, yun po ang itsura ng lugar o area, yung mga guhit-guhit na yan. So yun po yung possible na meaning ng mga guhit na yan, mga linya. Pero yung mga disenyo